Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video po na ito ay pag-uusapan po natin ang price prediction dito kay XRP ngayong January 5. Kasalukuyang bumaba po ng higit sa 2% ang presyo nito at nasa ilalim po ito ng critical level na $2.40. Ayon po sa mga eksperto, sa XRP ay kailangang manatili sa itaas ng $2.29 na support level upang mapanatili po nito ang kanyang momentum pataas. Pero teka, paano po ito konektado kay Bitcoin? At ano po ang posibleng mangyari kung bumagsak ito sa mga resistance levels? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin kung paano po naapektuhan ni Bitcoin itong si XRP. Yan, una ay mahalaga po na maunawaan natin na si XRP tulad po ng karamihan sa mga altcoins ay madalas na sumusunod sa galaw ng presyo ni Bitcoin. Kung si Bitcoin ay magpakita po ng short-term bounce o pataas, malaki ang posibilidad na sa XRP at maging iba pang mga altcoins ay susunod din or gagaya rin sa naging paggalaw ni Bitcoin. Pero tandaan po natin, hindi ito laging pare-pareho. Kaya kung ikaw po ay isang trader o investor, mahalagang subaybayan po natin ang parehong si Bitcoin at saka si XRP. Ayan, yung kanilang mga price trends. Ngayon ay may pullback ba or minor slowdown sa presyo ni XRP? Ayon po sa mga eksperto ay may posibilidad ng isang pullback o pansamantalang pagbaba sa presyo ni XRP. Ito po ay dulot ng tinatawag na bearish divergence na isang technical na sinyales na nagpapakita ng paghina ng lakas ng presyo. Ngunit hindi po ibig sabihin nito na magkakaroon ng malaking pagbaba. Minsan ang bearish divergence ay nagreresulta lamang po ito sa minor slowdown katulad po ng kasalukuyang resistance sa $2.50 na price level. Yan, wala po silang ibinahagi na chart dito. Kaya gamitin po natin yung ating chart sa TradingView dito kay XRP. Ayan, Ayan, sabi dito ay yung 2.50 na presyo or price level ayan po yung kasalukuyang resistance, which is sa atin ay nasa 2.6226. Kaya malapit na rin po yan. Ayan, 2.50. Ayan, dito po pala 2.50 po pala. Dito po pala yung tinutukoy na resistance. Ayan. Dito. Ayan. Or sa ibabaw na rin ng ating pattern dito. Kaya, ayan. Dyan po tumapat yung mga 2.50. Kaya, ayan. Sa ganitong sitwasyon ay hindi po inirekomenda ng mga eksperto ang pagbubukas ng bagong long positions dahil mataas po ang risk. Kaya sa halip ay maaaring magandang ideya ay mag-take profit mula sa mga existing positions habang naghihintay ng mas malinaw na trend. Ngayon ay ano naman po ang mga mahalagang support at saka resistance levels. Yan, ang presyo po ng XRP ay nahaharap ngayon sa iba't ibang resistance levels. Ang una ay ang resistance ay nasa 2.70 at saka 2.63 na mahalagang price levels para sa mga traders. Ayan, 2.70 at saka 2.63. Ayan, ito po yan. Ayan, 2.60 na malapit rito at saka 2.70 dito na rin yan. Ayan, sa ibabaw lamang po nito. Ang pivot points ay nagpapakita rin po ng resistance sa 2.58 at saka 2.53 na nagpapahiwatig po ng posibleng stalling o paghinto sa galaw ng market. Ayan, 2.58 at saka 2.53. Kaya nandito na rin po yan. Ayan, kung saan nagkaroon ng rejection itong si XRP nitong nakalipas na January 3 at saka January 4. Ayan, ngayon ay ang mga support levels naman ay ang unang support level ay nasa presyong $2.40 kung saan ay ito po yung kasalukuyang nagiging baseline. Ayan, 2.40. Ayan, dito po sa ibabaw po ng ating minor support dito 2.33 po sa atin. Pero ayan, malapit po rito.
Ang ikalawa pong support ay nasa 2.35 na sinusuportahan din ng 50% retracement mula sa 4-week high or low. Ayan, 2.35. Yan, dito na po napakalapit, dito lamang sa ibabaw ng ating minor support yan, 2.35. Ngayon ang mas malalim po na support ay nasa 2.27 at saka 2.19 dollars na mga presyo, kung saan ay nagpapakita po ng oversold conditions sa raw stochastics levels na nasa 20%. Yan, 2.27 at saka 2.19. Yan, dito po. Nandito na rin po yan sa ating support zone. Ayan. Sa madaling salita ay kung sa XRP ay bumagsak po sa ilalim ng 2.29, maaring mahirapan itong makabalik or maibalik ang upward momentum nito. Kaya yan, dito po sa ating chart, kung babagsak po ang market price na XRP sa ilalim ng ating support zone, ay mahihirapan po itong makabalik sa ibabaw nito, or mahihirapan po siyang magkaroon ng bullish momentum, or sa madaling salita ay mahihirapan siyang umangat. Ngayon ay ano naman po ang papel ng mga moving averages sa presyo ni XRP. Yan, hindi po tayo gumagamit ng moving average dito, kaya hindi ko po maipapakita. Ngayon, ang mga moving average ay nagbibigay po ito ng idea kung ang presyo ni XRP ay nasa bullish o bearish trend. Yan, sa kasalukuyan, ang presyo po ay tumawid sa 18-day moving average sa $2.41, kung saan ay indikasyon ng panandali ang support. Ang 9-day moving average naman ay nakastall sa 2.33 na posibleng indikasyon na mahihirapan si XRP na makalampas dito kung walang sapat na buying momentum. Ang mga moving averages ay mahalagang tool upang makita ang pangmatagalang direksyon ng presyo. Kaya ayan, lagay na lamang po ninyo. Kung gumagamit na rin po kayo ng trading view, ayan, napakadali lamang pong ilagay o set up ang mga moving average. Ayan, yung una ay 18-day moving average, yung pangalawa ay 9-day moving average. Ayan, wala po kasi silang binahagi rito na chart, kaya ayan, mas maganda sana kung pag meron silang ipinakita na chart dito para mas madali po nating maintindihan. Ngayon ay ano po ang posibleng mangyari kay XRP ngayong January 5. Yan, base po sa mga datos at saka technical analysis, ayan, ay meron pong dalawang posibleng senaryo. Yan, una ay ang bullish scenario, pangalawa ay ang bearish scenario. Yan, pagdating po rito sa bullish scenario, kung sa XRP ay mananatili sa itaas ng $2.29 na presyo at ito ay mag-breakout sa $2.50 na resistance level, maaari po itong umakyat or maaari pong umangat ang presyo nito sa susunod na target na $2.70 or higit pa. Yan, gamitin na lang natin yung chart natin ulit. Yan, sabi rito ay kung magagawa niyang manatili sa ibabaw ng $2.29, yan, dito na rin po yan, $2.29 sa ibabaw ng ating minor support. Kung mananatili po rito ay yan, mataas na po ang chances na aakyatin or makaranas ng breakout sa resistance level itong sa XRP at aakyatin niya ang 2.70. Yan, 2.70. Yan, ito po, malapit po rito, or yan, malapit po rito, maaring aakyat siya rito or higit pa. Ayan. Ayan po yung bullish scenario po natin. Ang bearish scenario naman ay kung babagsak si XRP sa ilalim po ng 2.29, maaaring bumaba po ito sa mas malalim na support na 2.20 o 2.11, lalo na kung magpapatuloy po ang bearish sentiment. Ayan, dito naman sa ating chart, dito po yan, 2.29. Ayan, malapit dito sa ating support zone. Kapag babagsak po rito ay yan, maaari po siyang babagsak hanggang dito sa ilalim ng mismo ng support zone natin dito. Yan, ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni XRP. Yan, una ay syempre opportunities. Kung tama po ang prediction ng mga eksperto at manatiling bullish si XRP, maaring makakita po tayo ng short-term trading opportunities dito. Ito ay magandang balita para sa mga mahilig sa day trading. Pangalawa ay ang risk. Yan, kung mangyari po ang pullback, mahalaga ang risk management upang hindi po masunog ang ating kapital. Mag-set po tayo ng stop loss sa bawat trade at huwag po tayo mag-invest ng higit sa kaya nating mawala.
Sa kabila po ng volatility, si XRP ay nananatiling isa sa mga malalaking crypto na may matibay na fundamentals. Kaya kung long-term investor ka, maaari mong pag-isipan ang buy and hold strategy habang mababa pa ang presyo nito. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ayan, sa tingin ko ay si XRP ay may malaking potensyal na umakyat, pero hindi ito mangyayari agad-agad. Bilang isang crypto trader o investor, mahalaga po ang pagkakaroon ng disiplina at maingat na pagdidesisyon. Huwag pong magmadali at laging tandaan na ang pag-aaral ng market trends at technical analysis ay mahalaga. Higit sa lahat ay huwag po nating kalimutang mag-diversify ng ating portfolio para maiwasan ang masyadong mataas na risk sa iisang asset lamang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-i-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.